Welcome back to KDH Vlog. So today is Sunday, day off ko na naman at mag-isa ko lang dito sa bahay. Bago dumating yung mga amo ko, ako ay mag-record muna ng video kasi sa mga susunod na araw magiging busy na naman ako at baka wala akong time para mag-record ng video. Sa mga darating na sharings ko, itutur ko kayo dito sa aking room. So, ngayon ang pag-usapan muna natin is kung ano yung mga naging struggles ko doon sa unang amo ko. Struggles ko sa trabaho ko, struggles ko sa amo ko, struggles ko sa may mga kasama na helper sa loob ng bahay. Pero syempre, this is my own experience. So, I'm not sure kung ano yung magiging experience nyo din sa magiging amo ninyo. So, lahat naman tayo ay na may mga iba-ibang experience. So, kung gusto nyo malaman yung buhay namin dito sa abroad bilang isang DH, sa mga viewers ko pa po dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa my YouTube channel para ma-update kayo sa mga sunod kong sharing. Bago ko simulan yung sharings ko guys, gusto ko ulit magpasalamat sa mga nag-subscribe. Nadagdagan na naman po yung subscribers natin ng isa. Dati ay 7 subscribers ako, ngayon ay 8 subscribers na tayo. Sana madagdagan pa ng madagdagan. So sa mga viewers ko po, mga subscribers ko nanonood ngayon, kung sa tingin nyo po ay okay yung nilalaman ng aking sharings, ng aking mga vlogs, kung sa tingin nyo ay makakatulong din sa iba nating mga kababayan, please share po yung ating videos para at least mapanood din ng iba nating kababayan at maging aware din sila kung ano yung mga pwedeng mangyari once na magtrabaho sila sa ibang bansa. Ayan. So first ay kung ano yung naging struggles ko sa trabaho ko. Yung kung napanood nyo yung part 4 ng kwento ng buhay ko dito sa Hong Kong, nabanggit ko doon na ang naging trabaho ko nga ay nag-alaga ako ng baby, which is nung dumating ako sa first employer ko ay 3 months pa lang yung baby. So ako yung nag-a-assist. Sa awa ng Diyos, hindi naman full time na ako talaga yung nag-asikaso sa baby kasi meron akong katulong, which is yung amo ko nga kasi stay-in siya. Siya yung gumagawa na nagpapaligo, ganyan. Iban sa pagpapaligo, yung mga pag-change pampers, padede, patulog, ganyan. Ako na po yung gumagawa. Yung pagpapaligo, siya lang yung amo ko lang yung gumagawa kasi very maselan, tsaka natatakot sila na ako yung mag-handle na magpaligo dun sa bata kasi nga syempre baby pa lang, which is 3 months pa lang. So nakakatakot talaga. Ako din natatakot din ako kasi as a first timer din, so wala pa akong masyadong experience sa pagpapaligo ng bata, kaya buti na lang ay stay-in yung amo ko that time, kaya assist lang ako sa kanya. Kung wala naman yung amo kong babae, ang kasama ko naman is yung lola. Po doon sa first employer ko, medyo madaming hirap po talaga yung nadanas ko doon kasi very maselan yung mga amo ko, lalong lalo na ay syempre yung alaga ko, yun yung kaisa-isa nilang anak na lalaki, kaya very important sa kanila yung bunso nila, yung baby boy nila, kaya nahirapan ako masyado sa pag-aalaga kasi hindi siya pwedeng magalusan, basta hindi siya pwedeng masaktan, ganun kaya talagang grabe yung pagbabantay ko sa kanya, lalo na nung natututo na siyang maglakad guys. Talagang ako parang nagpapatentero ako lagi. Kung naglalakad siya, pag nagpa-practice siyang maglakad, sunod-sunod lang ako sa kanya. Dapat nagiging attentive ako lagi kasi baka mamaya pag hindi ko na kita ng 1 segundo lang pag nadulas or nadapa ganun, so ako yung may kasalanan, kaya dapat talaga tutok na tutok ako doon sa bata dati, kaya nakakapagod. Tapos another thing na naging pahirap din doon sa pag-alaga ng bata ay yung lagi akong kasama ng amo ko. Kung saan siya pumunta, doon ako buntot sa kanya kasi syempre stay-in kasi yung amo ko. Kaya kung saan siya pumunta, doon din kami ng aking alaga. So bitbit ko yung mga gamit, yung malaking backpack, medyo malaking, mabigat at saka malaking backpack yung bitbit ko dati. Yung parang ganyan guys, yung brown na backpack na yan. Mga ganyan na backpack yung dala-dala ko everyday pag lumalabas kami. Tapos sa loob ng backpack syempre ang laman yan yung mga dedehan ng alaga ko, which is ang dinadala ko dati 3 bottles. Yung 3 bottles na yan may kalahating taon to, may mga may mga cold water. Tapos nagdadala ulit ako ng 4 na bottle, yung thermos na medyo medium size lang. Doon ko naman nilalagay yung mainit na tubig para in case na gagawa kami ng milk ng alaga ko, so dadagdagan na lang namin ng hot water, yung malamig na tubig doon sa milk bottle ng aking alaga. Kaya imagine niyo yan, ganyan kabigat yung daladala ko everyday. Tapos maliban sa mga bottle, sa thermos, syempre yung milk powder, dala ako ng mga ilang pirasong pampers, pampalit with tissue, mga extra clothes ng aking alaga, mga towel, blanket, ganyan.
nagdadala rin ako ng maliit na unan para in case na matulog yung alaga ko. Ayan, mayroon siyang ginagamit na unan, kaya napakabigat talaga yung daladala ko. Dati, everyday, almost everyday talaga kami lumalabas kasi nga yung amo ko dati ay gala siyang tao. So, lagi siyang, araw-araw siyang may kamit na friends, kumain dito, chika doon. So, kaya lagi akong sunod na sunod. Maliban sa mabigat na backpack na hawak ko guys, may daladala akong, ano ba yun? Yung maliban sa carrier, meron carrier, tapos yung baby stroller ba yung tawag doon? Basta yung baby stroller na yun, dala-dala ko yun. Then, minsan doon namin nilalapag yung baby. Pag minsan, binubuhat naman ng amo kong babae yung baby. So, ang gagawin ko, hilahin ko naman yung baby stroller. So, may backpack ako, may baby stroller. May carrier pa akong dala-dala araw-araw, kaya napakahirap. Tapos yung amo ko dati, bilis-bilis niyang maglakad. Akyat kami sa stairs, sa elevator, mga ganyan, or ikot-ikot sa loob ng mall. Ayan po yung bit-bit ko noon, ganyan. Iban pa dyan ay syempre yung nabanggit ko nga doon sa part 4, na sabi ko medyo wala akong masyadong tulog noon, kasi yung tulog ng alaga ko dati ay wala siyang fix na oras kung kailan matutulog. So ang nangyari sa bata, dahil nga araw-araw kaming lumalabas, so kapag daytime tulog siya ng tulog, kapag nasa sasakyan ganon, tapos pag bit-bit namin, tulog lang siya ng tulog. So kinagabihan, mahirap talaga siyang matulog. Kasi nga, ang nangyayari din, tuwing hapon natutulog ulit siya mga 6, tapos gigising siya ng 7. So, syempre, anong oras na yun siya aantukin yung alaga ko? Aantukin siya mga alas 12, alauna, ganyan. Kaya ganyan din yung tulog ko, yung pahinga ko. Mga 4 to 5 hours lang talaga yung tulog ko. Pero mostly, nasa 4 to 5 hours lang talaga yung tulog ko that time. Kaya nabanggit ko nga doon sa part 4, sabi ko nga na sobrang payat ko dati kasi kulang ako ng tulog. Tapos yun nga, kulang sa pagkain. Kasi hindi naman masyadong nagbibigay ng food yung mga amo namin. So, wala silang pakialam sa amin kung kumain ba kami o hindi. Then, dahil ako yung nag-alaga dun sa alaga ko guys, struggles ko din yung paglilinis ng mga laruan niya, kasi syempre, very strict nga yung mga amo namin dati. So, dapat yung mga gamit ng alaga ko, lahat kasi ng involved dun sa bata, ako talaga yung gumagawa, maglaban ng damit niya. Although yung paglalaban ng damit niya guys, washing machine, pero may mga masiselan din siyang mga damit na kailangang i-handwash. So ako yung nag-handwash. Tapos yung mga laruan niya, kailangan nililinisan din yung mga laruan niya everyday. So pagising ko ng umaga, kailangan kong punasan yung mga laruan niya. Ay, ang dami niyang mga laruan doon, kasi syempre mayaman sila. So ang dami niyang mga laruan, so yun yung lagi kong nililinisan. Ang hindi ko makakalimutan na laruan ng aking alaga na nililinis ko talaga na napakarami is yung balls. Nung bumili sila ng balls na nasa 1,000 pieces na balls, ayan. So kay gusto ng amo ko, lilinisan ko din yon ng everyday, tapos one by one, as in talagang ang gusto niyang mangyari, one by one ko yung lilinisan. Kaya imagine niyo yun guys. Pero minsan di ko naman natatapos yun sa lahat kasi sobrang dami naman ng balls. So kung ano na lang yung natapos kong linisan, so yun na yun. Kasi syempre pag gising nila sa umaga, ako na babantayan ko na yung alaga ko, so wala na akong time na maglinis. So pag may mga time akong makakapaglinis ako ng mga laruan, ayan, nililinis ko. Pero pag wala akong time, nayan ko na lang. Next struggles ko ay about naman sa mga amo ko. Dahil nga mahigpit sila, lalong-lalo yung amo kong lalaki pag nasa bahay siya, grabe. Parang nakatakot kumilos, natatakot akong bantayan yung anak niya, kasi pag binabantayan ko, puro tingin siya sa akin guys. Tapos yung mata ng amo kong lalaki, parang nakakatakot na kaya hindi ko tinitignan, nayaan ko na lang minsan. Kasi pag once na may nakita pa naman siya na parang mali yung ginawa ko, ganun, mali yung pag-aalaga ko, nagagalit siya, sumisigaw siya, sinasabi, nagmumura siya. Lahat kami nagkakaroon kami ng takot, anxiety kapag nandyan yung amo kong lalaki, kasi kunting pagkakamali lang, grabe yung galit niya. Tapos sasabihin ka pa, mumurahin ka pa, sasabihan ka ng masakit na salita na yung STUPID. Ayan, lagi niyang sinasabi yan pag may mga pagkakamali kami, yan yung lagi niyang sinasabi sa amin. Nung una talagang masakit sa dibdib, nung una kong narinig yan sa kanila, kasi nung nasa Pilipinas ako, hindi ako sanay na may nagmumura sa akin, kahit na sabi nating biro-biroan lang, ganun, hindi ako sanay, kasi ako galing ako sa bundok. So sa bundok walang ganyan walang nagbumura ng mga ganyan. Never ako nagkaroon ng environment na ganyan na may nagmumura. Kaya talagang nung nandito ako sa Hong Kong, yung mga amo ko kapag sila yung nagmumura, pag minumura ako, talagang grabe yung effect sa akin nung dati. Ang bigat sa pakiramdam, at saka talagang na-hurt ako, grabe yung sakit na nararamdaman ko, kasi nga hindi ako sanay. Tapos sumisikip yung dibdib ko, na
naisip ko parang napapahiya na ako ng todo-todo, ganun. Talagang dinibdib ko siya kasi hindi nga ako sanay. So yun nga, nasabi ko nga, diba, na ang ginagawa ko na lang, kinikimkim ko yung sama ng loob ko, tapos pag matutulog na, ganyan. So habang nagdadasal ako, pag naisip ko yung mga nangyari sa akin, talagang lumuluha na lang ako, iniiyak ko na lang para mailabas yung sama ng loob, kasi nga hindi ako sanay. Kaya yung mga kababayan natin dyan na pupunta dito sa abroad, dito sa Hong Kong, dapat talaga malakas ang loob ninyo, kasi may mga among ganyan na grabe sila makapagmura minsan sa mga katulong nila, kahit marami pang mga tao sa paligid, ganyan, nagmumura sila. Hindi ko ma-imagine na na-survive ko yung mga ganyang nangyari sa akin. Tapos yung syempre yung struggles ko din sa mga amo namin, sa amo ko, yung madamot sila sa pagkain. Ayan, hindi sila mapagbigay sa pagkain. Lalong hindi ko makakalimutan na yun nga, pag pupunta kami doon sa labas, ganyan, pag kumakain kami sa restaurant, hindi sila nagbibigay ng pagkain. So sila lang yung nag-order ng pagkain, ako wala akong pagkain. Naranasan ko yung mga ganyan ilang beses na, alam nyo, nung una nga, nabanggit ko na rin to sa ibang mga vlogs ko, na nung unang nangyari yan sa akin, na pumunta kami doon sa labas, kumain ka, tapos hindi ako binigyan ng pagkain, sila kumakain. Grabe, parang grabe, ang napakababa talaga yung tingin ko sa sarili ko that time, na grabe yung ginawa nila sa akin na pagpapahiya. Kasi napapanood ko lang yan, nababasa ko lang yan sa mga dito sa phone ko, tapos ngayon na-experience ko na siya, at grabe, sobrang nakakahiya, at saka masakit sa dibdib, at saka nakakagalit, kasi siyempre, 'di ba, isipin niyo, pumunta tayo dito para magtrabaho ng maayos, tapos sila hindi tayo pumunta dito para maliitin tayo ng ganyan, para itrato tayo ng ganyan, 'di ba? So, kaya masakit talaga, nagagalit ako, naiinis ako. Kasi meron talagang mga amo na ganyan, na yung trato nila, yung mga helper nila is ganyan, tapos madaming mga tao diyan, yung helper walang pagkain, sila nagtatawanan, nagkakainan, 'di ba? Kaya grabe, nung unang na-experience ko yan, dahil first time kong ma-experience yan, so napakababaw yung luha ko. Gusto ko nang maiyak-iyak ako dati, gusto ko nang umiyak kasi sobrang nakakahiya. Tapos gusto kong, alam mo yung feeling na sa sobrang hiya mo, parang gusto ko nang tumakbo papunta ng airport at uuwi na ng Pilipinas. Ganyan yung nararamdaman ko dati, pero hindi pwede kasi hindi naman ganun kadaling umuwi, diba? Kaya hindi ko talaga ma-imagine na naranasan ko yung mga ganyang bagay. Hindi ko na-expect na mangyayari yan sa akin. Kaya yung mga kababayan natin dyan, napapunta dito sa abroad, talagang maging ready kayo, kasi hindi natin maiwasan yung mga ganitong amo. Another thing na ayaw ko sa amo kong babae, kapag lumalabas kami, guys, ang dami niyang pinapamili, ang dami niyang binibili. Tapos maliban nga doon sa hawak-hawak ko yung carrier, minsan ako nagbibitbit sa alaga ko, may dala-dala pa akong mabigat na backpack. Pag nagbibili siya, parang di siya nag-iisip. Yan ako nainis sa amo ko dati. Parang di nag-iisip na bili ng kung ano-ano. Tapos alam niya na nga na madami akong bitbit. Syempre ako yung magbibit sa mga dala-dala niya. Sobrang bigat ng mga binibili niya, sa dami niyang binibili. Ang dami ko ng mga bitbit. Minsan naiinis na talaga ako dun sa amo ko, tapos sasabihin niya, faster, bilisan ko daw maglakad. Ang bilis, yung amo kong babae, ang bilis niyang maglakad, sa totoo lang. Kaya minsan habol-habol, parang tumatakbo na nga. Yung takbo ko, niya na yun, lakad niya na yun. Kaya minsan, nung medyo tumagal-tagal na ako, sa totoo lang, guys, parang natuto na akong lumaban sa amo ko, natuto na akong mangirap, natutong tumitig ng grabe ko siya titigan. Tapos ko talaga pinapakita ko na yung face ko, hindi ako happy, ganyan. Nung baguhan pa na ako, tahimik lang ako, walang facial expression. Pero nung tumatagal na, talagang natuto na akong lumaban. Sa totoo lang, yung mang-irap-irap, tsaka yung facial expression ko, nag-iiba na talaga, kasi nakakapikon na. Tsaka yun nga, parang over na, grabe na yung ginagawa niya. Kaya dyan ako natuto talagang lumaban din dati. Pero hindi ko naman sinasagot yung amo ko, lang, sa facial expression lang. So makikita niya yung facial expression ko na hindi maganda. Hindi na ako natatakot ma-terminate nung tumagal na ako, kasi pagod na rin ako, kasi pagod na ako, gusto ko nang magpahinga, ganun. Kaya hindi ako natatakot na ma-terminate. Pero hindi naman ako tiniterminate ng amo ko, sa totoo lang, kasi nga yun nga, gusto nga nila na ako yung magbantay sa anak nila. Kaya yun, kaya hindi nila ako mapalis-alis dati. And then ano pa ba yung naging struggles ko sa amo ko dati? Siguro pag may nawawala akong gamit ng alaga ko, like may time na nawala ko yung blanket, yung maliit na blanket na dinadala namin sa labas, na siguro nahulog, kasi tinali ko yun sa may backpack, nahulog, hindi ko napansin na wala.
Kaya ang ginawa ng amo ko, bawas agad sa salary. Ganyan yung mga amo namin dati doon sa first employer ko. Kapag may wawala kaming gamit, binabawas sa amin. Hindi $200 guys ha. $300. Pag medyo pricey, 300. Pero pag hindi ganun ka pricey, $200. Maliban sa galit, maliban sa mura na marinig mo sa bibig nila, ayun, kakaltasan ka ng salary. So ganyan yung mga amo ko. May mga maliban sa gamit ng alaga ko na nawawala ko minsan sa loob din ng bahay. Meron akong nasira nun dati na Hermes. Oo, Hermes na chopstick. So, naintindihan ko naman yon. Okay lang na mapagalitan ako, pero hindi ko naman sinasadyang mahulog yung Hermes na chopstick dati. So nagsorry naman ako sa kanila, pero yun nga, marami ka talagang maririnig na masakit na salita. So maliban sa trabaho ko, maliban sa mga amo ko, syempre dahil may kasama ako sa loob ng bahay, may mga struggles din akong na-experience. Kasi syempre, alam naman natin na pag may mga kasama tayo sa loob ng bahay, syempre iba-iba tayo ng ugali, iba-ibang lugar tayo kung saan tayo nang galing. So yung ugali natin ay hindi magkapare-pareho talaga. So minsan may mga pagkakataon na hindi talaga kami magkakasundo, hindi kami nagkakaintindihan sa trabaho, dahil syempre minsan may inggitan, syempre hindi maiwasan na inggitan, hindi man sa inggitan, pero yun nga, dapat sana yung magtulungan, pero syempre minsan dahil siguro sa pagod din, yung isa minsan hindi kumikilos yung isa, tapos yung isa naman kilos ng kilos. So may mga pagkakataon na yung isa tsaka na lang kikilos kapag nandyan yung amo namin, mga something ganyan. So mga naman nagpapakitang tao, ganun ba? So kaya napakahirap makisama sa mga ibang mga helper sa totoo lang, kasi nga may mga ganyang kasama talaga na tsaka lang gumagalaw pag nandyan yung amo, tapos pag wala ay tumatawag sa mga family niya, ganyan. Kasi minsan pag may mga kasama kasi, syempre alam ko naman yung trabaho ko is kung ano yung about sa bata, ay talagang yun talaga yung mga trabaho ko, yung ligpit na mga gamit ng alaga ko, ganun. Ako yung dapat magligpit. Pero syempre, may mga bagay na kahit na trabaho ko, dapat yung may concern sana man lang yung mga kasama. Kasi syempre, kami lang din magkakasama. At saka minsan naman pag may mga free time ako, lalo sa umaga dahil tulog pa yung alaga ko, tumutulong ako sa paglilinis ng bahay, ganyan, tinutulungan ko sila sa paglilinis ng bahay. Tapos minsan hindi ko nakikita yung care, kasi lalo na pag for example na lang yung damit ng aking alaga, basta dahil nga ako yung may assign, so basta lagay lang sila ng lagay, ganun. So ibig sabihin ako yung mag-ayos doon sa mga damit ng alaga ko. So kailangan ko pang i-check yung mga cabinet kung nailagay ng maayos yung mga gamit ng alaga ko, ganyan. So yung mga simple sanang ganyan na tulong man lang sa akin, di ba? Yung may maitulong naman sila kahit konti, kahit yung pag-aayos man lang doon sa damit ng alaga ko, na ilagay nila sa tama, kasi nilagay na nila doon sa loob ng cabinet, hindi pa nila inayos, yung something gano'n, yung parang nilagay lang tapos talagang hindi man lang ako tinulungan ng kahit konti na ayusin yung damitan ng mga alaga ko, yung gano'n. So hindi mo ma-feel talaga yung concern, di ba? Hindi mo ma-feel na parang di kayo nagkakaisa ganun sa loob ng bahay, di ba? Pag ganun. Tapos minsan mahirap din sa sitwasyon ko, mahirap kasi ako na nga yung pagod araw-araw dahil lagi kaming nasa labas. Tapos pag magpapahinga naman, hindi ka makapagpahinga kasi minsan dahil nga wala akong sariling kwarto, minsan kung saan ako natutulog, nakikitulog ako sa kwarto ng mga alaga namin, or doon sa storage room, or pag minsan kasi doon kinukulong yung aso, so hindi ako pwedeng matulog doon. So natutulog ako doon sa kwarto ng mga kasama ko. So sila natutulog sa may double deck. Ako naman nakatulog ako sa hallway nila, pinaka-hallway. So ganyan lang kasikip, guys. Diyan, ganito siya kasikip, medyo malawak lang konti, basta masikip, ganyan siya kasikip yung hallway nila, doon sa kwarto nila, pero doon ko nilalatag yung aking foam. So minsan pag doon ako nagpapahinga, hindi rin ako makapagpahinga ng maayos, kasi sa gabi may katawag yung mga ibang kasama ko, may katawag yung jowa, ganyan. Tapos telibaban, mga hanggang anong oras yan sila magkausap. Tapos sa umaga naman, ang aga-agang gumigising nung isa, kasi nga tatawagan yung jowa, ganyan. Tapos ang lakas-lakas ng boses. Oh, saan ka pa? Diba? Late ka na nga natulog. Magising ka pa ng maaga kasi ang ingay ng mga kasama mo sa loob ng kwarto, di ba? So napakahirap din, lalo na pag share kayo ng room, tapos ganyan yung nangyayari. Buti kung ang
buti yung mga kasama mo kung yung alam mo marunong sila makiramdam, di ba, na dapat may oras lang sana yung pagtatawagan para hindi maistorbo yung ibang mga kasama nyo. Syempre pakiramdaman lang yun. Tapos sa umaga, di ba, kahit sabihin nating nag-ano sila, nagwi-whisper, kahit bumubulong-bulong ganyan, pero hindi marinig mo pa rin yung boses. Kaya grabe yung struggles ko talaga sa totoo lang. Parang feel ko parang hindi na namin kailangang matulog sa totoo lang dati doon sa unang amo, kasi wala rin, late ka na matulog pag magpapahinga ka na ganun, iba pa yung iba pa yung madadatnan mo ng problema na maririnig na ganun. Ay, basta ang hirap kasing mag-explain, ang hirap magsalita kasi hindi ko rin alam kung ba talaga yung struggles mo sa trabaho mo, may struggle, iba din yung struggles mo sa mga kasama mo pag may yung mga kasama mo ay, alam niyo yun, hindi wala silang care din sa'yo, something ganun. So kanya-kanyang talaga, as in kanya-kanya talagang gawain at kanya-kanyang kung paano makapag-survive, ganun. Kaya dati talagang ang ginagawa ko dati, kahit na naiinis ako, ganun, nagagalit ako, kahit masama yung loob ko, nananahimik na lang ako and then nagpipray na lang ako, binibigyan ko na lang ng good intentions kapag may mga ginagawa ako, kasi ayaw kong makipag-away, ayaw ko nang may sama ng loob sa ibang tao, kaya nanahimik na lang ako. So minsan pag nahirapan ako, nananahimik lang ako, hindi ako nakikipag-away, hindi ako mahilig kaya ayan, tahimik lang ako. Pero rin, masakit dito, masakit sa dibdib sa totoo lang kapag yung kinikimkim mo yung galit mo, yung sama ng loob, mabigat din sa dibdib sa totoo lang. Kaya grabe, iba yung nararamdaman ko sa mga amo ko, iba din yung nararamdaman ko sa mga kasama ko dati. Kaya sobrang bigat yung pakiramdam ko dati, na talagang nararamdaman ko na hirap na ako, hindi ako happy, pagod na ako, gusto ko nang sumuko kasi hindi ko na kaya yung environment ko dun sa unang amo ko. Pero yun nga, sa awa ng Diyos, nakayanan ko naman. So ayun yung mga naging struggles ko, marami pa akong hindi na i-share. Siguro pag naalala ko na lang ulit, i-share ko na lang ulit sa inyo kung ano yung mga naging experience ko dun sa unang amo ko. So ayan lang muna yung pwede kong i-share sa inyo sa video na ito. Pre, ganun talaga, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng culture, ng tradisyon, kahit na tayo, pareho tayong Pilipino, kahit pareho tayong galing ng Pilipinas, ay hindi pa rin tayo magkapareho, magkaiba pa rin tayo ng attitude. So nasa tao talaga yan, syempre kung may mga sila, kung may care sila sa'yo, ganyan, or may pag-aalala sa'yo, pag may concern sa'yo, so willing ka namang tulungan ng mga yan. Pero ganun talaga, hindi natin hawak yung mga utak ng ibang tao, yung ugali ng mga ibang tao. Kaya ayun, sarili talaga natin yung mga kapitan natin kapag nandito tayo sa abroad. Kaya dapat ay maging maging matatag, maging malakas, para pag may mga ganitong pagsubok, ayun, alam natin kung ano yung gagawin natin para malampasan natin mga ganitong pagsubok na ma-experience natin, di ba? And ayan, so ayan lang yung konting share ko sa video na ito. So sa next video naman natin ay pag-uusapan natin kung ano yung nangyari dun sa first employer ko. Kasi nung malapit na akong mag-end contract, mga January, talagang napagod na ako, talagang sumuko na yung katawan ko, as in pagod na ako, kaya nag-break contract ako doon, guys. Panuorin nyo, subaybayan ninyo yung next sharings ko. So ayun yung pag-usapan natin, yung pagbe-break contract ko doon sa first employer ko, kung natuloy ba yung pagbe-break contract ko o hindi.